Basura ka lang sa buhay ko ngayon, Lira. Iyan ang huling salitang iniwan ni Enzo bago siya humakbang sa marangyang gala kasama ang ibang babae. Habang si Lira naiwan sa dilim bitbit ang mo't lihim na kayang gumuho sa mundo ng asawa. Sino nga ba ang tunay na reyna? Ang babaeng itinatago sa kusina o ang bilyonaryong may-ari ng lahat ng tinatapakan ni Enzo Abangan, ang muling pagbangon ng mutpusong winasak, niyong muling lalaban. Huwag kang lilitaw sa BGC mamaya. Ayokong mapahiya sa harap ng mga investors ko dahil sa hitsura mo. Ang mga salitang iyon ay tila isang matalim na balisong na bumaon sa dibdib ni Lira malamig at walang abog. Nanigas ang kanyang mga daliri na kasalukuyan pang maingat na nagpapakintab sa sapatos ni Enzo. Ang kintab ng balat ng sapatos ay tila nangungutya sa kanya sumasalamin sa mukha ng isang babaeng pagod may bahid ng uling sa pisngi mula sa kusina at mga matang matagal nang nakalimot kung paano kuminang sa saya. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Lira. Nakatayo si Enzo sa gitna ng kanilang malawak na silid suot, ang isang mamahaling suit, na si Lira mismo ang nag-abot ng pambayad noong nakaraang buwan mula sa kanyang lihim na ipon. Ang kurbata nito ay maayos na nakasabit, ang bawat tupi ng damit ay perpekto dahil 3 beses itong pinlansya ni Lira upang matiyak na walang kahit isang gatla ng dumi. Pero Enzo, anibersaryo rin natin ngayon, mahinang usal ni Lira. Ang kanyang tinig ay halos isang bulong na lamang, tila takot na basagin ang katahimikan ng silid na puno ng karangyaan, ngunit salat sa pagmamahal. Naghanda ako ng paborito mong putahe. Yung recipe pa ni nanay na sinasabi mong nagbigay sa iyo ng swerte nung nagsisimula ka pa lang sa kumpanya. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Enzo habang nagsusuot ito ng relos. Yan na nga ang sinasabi ko, Lira. Hanggang kusina ka na lang ba talaga, isang CFO na ako ng isa sa pinakamalaking financial firm sa bansa? At ang tanging maiaalok mo sa akin ay amoy ng bawang at mantika. Tumingin ka nga sa salamin. Hindi ka bagay sa liwanag ng BGC. Manatili ka na lang dito sa bahay kung saan walang makakakita sa iyo. Sa bawat salitang binitawan ni Enzo, naramdaman ni Lira ang dahan-dahang pagguho ng kanyang mundo. Ang mga kamay niyang puno ng kalyo dahil sa pag-aalaga sa lahat ng pangangailangan ni Enzo ay nagsimulang manginig. Binitawan niya ang sapatos. Ang tunog ng pagtama nito sa makinis na sahig ay tila hudyat ng pagtatapos ng isang pangarap. Namamanhid ang kanyang buong katawan. Ang bawat sulok ng silid na dati ay itinuturing niyang kanlungan ay biglang naging isang malamig na selda. Ang bango ng mamahaling pabango ni Enzo ay tila sumasakal sa kanya sapagkat alam niyang hindi na siya ang dahilan ng pag-aayos nito. May iba ng amoy na humahalo roon, isang amoy ng bulaklak na hindi kailanman naging kanya. Hindi humingi ng tawad si Enzo. Hindi rin ito lumingon nang damputin nito ang kanyang briefcase at mabilis na lumabas ng silid. Ang bawat yabag ng sapatos nito sa pasilyo ay tila mga pako na ibinabaon sa kabaong ng kanilang pagsasama. Naiwan si Lira sa gitna ng silid, nakaluhod sa sahig, yakap ang sariling mga braso. Sa gitna ng katahimikan, narinig niya ang bawat tibok ng kanyang puso, mabagal, mabigat, at puno ng lamat. Tumingin siya sa bintana kung saan tanaw ang mga naglalakihang gusali ng Makati at Taguig na tila mga higanteng kumikinang sa ginto. Sino nga ba ang mas bulag? Ang asawang hindi na makakilala sa halaga ng taong nag-angat sa kanya, o ang babaeng hinayaan ang sariling maging anino para lamang maging maliwanag ang bituin ng iba? Sa ilalim ng kanyang kama, nakatago ang isang itim na envelope na naglalaman ng mga dokumentong kayang magpabagsak sa lahat ng kinalalagyan ni Enzo sa isang iglap. Isang dokumento mula sa Hiraya Capital na nagpapatunay na ang lahat ng tinatamasa ni Enzo ay hiram lamang mula sa isang reynang matagal na niyang minaliit. Hanggang kailan mo titiisin ang maging isang basahang tanging tungkulin ay punasan ang dumi sa paa ng taong hindi marunong lumingon sa pinanggalingan? Nagsimulang tumulo ang isang butil ng luha sa pisngi ni Lira, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng kahinaan. Ito ang huling patak ng pag-ibig na handa niyang isakripisyo bago niya bawiin ang koronang matagal na niyang isinuko. Para kang amoy amag na cabinet, Lira. Walang gustong lumapit sa iyo kahit ang sarili mong asawa. Ang boses ni Doña Aurora ay parang paggaspas ng tuyong dahon, matalim, gasgas at puno ng puot. Hindi pa man nakakalayo ang sasakyan ni Enzo, ay narito na ang ina nito nakatayo sa hamba ng pinto ng silid, suot ang kanyang mga mamahaling alahas, na tila ba nakikipagkumpetensya sa liwanag ng umaga. Ang kanyang mga mata,
ay nanunuri tinitingnan ang bawat sulok ng silid na para bang naghahanap ng anumang dumi na maaari niyang isisi sa kanyang manugang. Napatitig na lamang si Lyra sa kanyang mga kamay na nakapatong sa kandungan. Ang kanyang balat ay namumula pa mula sa pagkuskos sa lababo kanina, isang kabaligtaran sa makinis at mapuputing daliri ng kanyang biyenan, na tanging tungkulin lamang ay magbilang ng pera. Tumayo ka riyan, Lyra. Huwag mong idaan sa pag-iinarte ang pagiging inutil mo. Pagpapatuloy ng matanda habang naglalakad papasok ang tunog ng kanyang mga takong sa sahig ay tila babawat pagtambol ng hatol sa isang bilanggo. Kaya lumalayo ang loob ng anak ko sa iyo dahil parang lagi kang pasan ng daigdig. Kung hindi ka lang sana ipinilit ng tatay ni Enzo noon, sa tingin mo ba ay makakatungtong ka sa bahay na ito, isang babaeng galing sa putikan, pilit na nagmamarunong sa lungsod? Hindi sumagot si Lyra. Sanay na siya sa mga ganitong salita. Ang bawat pangungutya ay parang mga patak ng asido na unti-unting tumutunaw sa kanyang pagkatao, ngunit kailangan niyang manatiling buo, para sa alaala ng kanyang ama at para sa pangakong binitiwan niya sa sarili noong araw na isuot niya ang singsing, na ngayon ay tila ba isang tanikala sa kanyang daliri. Lumapit si Doña Aurora sa vanity table ni Lyra. Dinampot nito ang bag ni Lyra, isang lumang leather bag, na hindi man lang branded, ngunit ito ang tanging alaala ng kanyang ina. Walang pasintabing hinalughog ng matanda ang loob nito. Anong ginagawa niyo, ma? Gulat na tanong ni Lyra habang pilit na tumatayo. Hinahanap ko ang perang ibinigay ni Enzo para sa pambayad ng kuryente sa kumpanya. Alam kong itinago mo iyon para sa sarili mo. Masyado kang tuso, Lyra. Kunwari ay mapagkumbaba, pero sa likod ay nagnanakaw ka sa sarili mong asawang singhal ni Aurora habang itinatapon ang mga gamit ni Lyra sa sahig. Nalaglag ang isang maliit na suklay, isang lumang litrato, at isang nakatuping papel. Mabilis na dinampot ni Aurora ang papel. Nanlaki ang mga mata ng matanda nang makita ang isang tsekeng nakapaloob doon. Hindi ito tseke mula sa kumpanya ni Enzo. Ito ay isang tsekeng may logo ng Hiraya Capital, isang blankong tseke na may pirma ni Lyra bilang chairwoman, ang pangalang hindi alam ng sino man sa pamilya Villafuerte. Ito na nga ba ang sinasabi ko? Bulalas ni Aurora, ang kanyang tinig ay puno ng tagumpay at kasakiman. Nagnanakaw ka na nga at gumagamit ka pa ng peking tseke ng ibang kumpanya. Saan mo nakuha ang papel na ito? Siguro ay balak mong gamitin ito para lalong hututan ang anak ko. Agad na itinago ni Aurora ang tseke sa loob ng kanyang bra, isang kilos na puno ng pagnanasa. Sa kapangyarihang akala niya, ay kanyang nadiskubre. Hindi niya alam na ang tsekeng iyon ay sapat na upang bilhin ang buong ari-arian ng mga Villafuerte ng 10 beses. Ibalik niyo po iyan, ma. Hindi niyo alam kung ano ang hawak niyo. Pagsusumamo ni Lyra, hindi dahil sa takot na mawala ang pera, kundi dahil sa takot sa kung anong gulo ang maaaring pasukin ng kanyang biyenan gamit ang tsekeng iyon. Huwag mo akong utusan. Ang tsekeng ito ay magsisilbing ebidensya ng iyong panloloko. Ngunit bago iyon, dahil wala si Enzo, ikaw ang gagawa ng trabaho ng mga katulong na pinaalis ko dahil sa katipiran. Linisin mo ang buong sala. Gusto kong kuminang ang sahig na parang salamin bago dumating ang mga kaibigan ko para sa mahjong. At huwag kang mangahas na humingi ng tulong dahil kung hindi, sasabihin ko kay Enzo na nagtatago ka ng pera para sa ibang lalaki. Tumalikod si Aurora na may kasamang mapang-uyam ng ngiti. Ang kanyang bawat hakbang ay tila ba may dalang puot na ibinubuhos sa likuran ni Lyra. Naiwan si Lyra sa gitna ng kanyang mga nagkalat na gamit. Pinulot niya ang lumang litrato ng kanyang mga magulang. Tiningnan niya ang kanilang mga ngiti, mga ngiting puno ng pag-asa na ang kanilang anak ay magkakaroon ng magandang buhay. Ngunit ang katotohanang sumampal sa kanya ay ang dumi sa kanyang palad at ang hapdi sa kanyang dibdib. Bumaba si Lyra sa sala. Hawak ang basahan at timba, dahan-dahan siyang lumuhod sa malamig na marmol na sahig. Habang kinukuskus niya ang sahig, ang bawat patak ng pawis ay humahalo sa kanyang mga luha. Ang bawat kuskus ay tila ba pagtatangkang burahin ang sarili niyang dangal na unti-unting niyuyurakan ng mga taong pinag-alayan niya ng buhay. Hindi niya iniisip ang pagod. Ang tanging nasa isip niya ay ang tsekeng nasa kamay ni Aurora. Isang sandata na sapat ng pumatay, ngunit sa maling kamay ito ay isang bombang malapit ng sumabog. Sa gitna ng katahimikan ng malaking bahay, tanging ang tunog ng basahan sa sahig, ang maririnig isang ritmo ng pagdurusa na tila ba walang katapusan. Ngunit sa ilalim ng bawat kuskos
May isang apoy na nagsisimulang magliyab sa kalooban ni Lyra. Ang apoy ng isang babaeng hindi na kayang sunugin pa dahil siya na mismo ang naging abo. Amoy Clorox pala ang buong bahay niyo ngayon, Lyra. Akala ko ba may mga maid kayo? Ang boses ni Bianca ay parang pilus na may nakatagong lason. Nakatayo siya sa bukana ng sala, suot ang isang matingkad na pulang dress na hapit sa kanyang katawan, habang ang bawat hibla ng kanyang buhok ay maayos na nakalaylay. Sa kabilang banda, si Lyra ay nakaluhod pa rin sa sahig. Ang kanyang suot na lumang duster ay basa ng tubig na may sabon at ang kanyang mga palad ay namumula sa labis na pagkayod. Hindi agad nakasagot si Lyra. Ang bango ni Bianca, isang mamahaling halimuyak ng mga rosas at sandalwood, ay biglang sumakop sa espasyo, tila ba binubura ang amoy ng pagod at pagsisikap ni Lyra. Ito ang babaeng madalas niyang makita sa mga post ni Enzo sa social media, ang babaeng laging nasa tabi ng kanyang asawa sa bawat tagumpay nito habang siya ay nananatiling lihim sa loob ng kusina. Bianca, nandito ka na pala? Isang pamilyar na boses ang narinig mula sa hagdanan. Bumaba si Enzo, suot ang kanyang tuxedo jacket at ang kanyang mukha na kanina lang ay puno ng puot. Para kay Lyra ay biglang nagliwanag sa isang ngiti na matagal nang hindi nasasaksihan ng kanyang asawa. Ni hindi tinapunan ng tingin ni Enzo ang asawang nakaluhod sa sahig. Nilampasan niya ito na parang isang basahang harang sa dinadaanan at dumiretso kay Bianca. Hindi ko mahanap ang cufflinks na gusto ko, Bianca. Parang hindi bagay ang suot ko ngayon, reklamo ni Enzo sa isang tono na tila ba isang bata na naghahanap ng atensyon. Hayaan mo, Enzo. I'm here to fix everything. Malambing na sagot ni Bianca. Lumapit siya kay Enzo at nagsimulang ayusin ang kurbata nito. Ang kanilang mga mukha ay napakalapit sa isa't isa. Ang mga kamay ni Bianca ay marahang humahaplos sa dibdib ng lalaki. Pinanood sila ni Lyra mula sa sahig. Ang bawat haplos ni Bianca ay parang mga saksak sa kanyang puso. Naramdaman niya ang init ng mga luha na nagbabadyang pumatak, ngunit pilit niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Masakit na makita ang sariling asawa na nagpapakita ng lambing sa ibang babae sa loob mismo ng kanilang tahanan habang siya ay tinitingnan lamang bilang isang kasambahay. Kinuha ni Bianca ang isang maliit na bote ng perfume mula sa kanyang mamahaling bag. Kailangan mo ng konting tapang, Enzo. Ang scent na ito ay para sa mga lalaking nasa itaas, hindi para sa mga taong sanay sa amoy ng kusina. Walang pakundangan niyang inispray ang pabango sa leeg ni Enzo. Ang bawat wisik nito ay tila ba sinasadyang itapat sa direksyon ni Lyra, upang ipamukha sa kanya na ang kanyang presensya ay hindi na kailangan sa silid na iyon. Ang bango nito ay masyadong matapang, sapat na upang sumakit ang ulo ni Lyra, o baka ang sakit ay nanggagaling sa kanyang nadudurog na dangal. Let's go, Enzo! Baka malate tayo sa pre-gala meeting natin, aya ni Bianca habang nakakapit sa braso ni Enzo. Tumalikod na sila, ngunit bago pa man sila tuluyang makalabas, tumigil si Bianca. Lumingon siya kay Lyra na kasalukuyan pa ring nakatitig sa basahang hawak. Humakbang si Bianca palapit. Ang tunog ng kanyang matutulis na takong sa basang marmol ay tila ba nagbabantang madulas, ngunit nanatili siyang matatag. Yumuko siya ng bahagya upang maabot ang pandinig ni Lyra. Ang kanyang hininga na amoy mint ay humahalimuyak sa pisngi ni Lyra. Alam mo, Lyra, maapaka. Bulong ni Bianca sa isang boses na puno ng pang-uyam. Ang asawa mo parang kape. Mas gusto niya ang matapang, iyong may sipa at nakakagising ng diwa. Hindi niya kailangan ng matabang na gaya mo na kahit gaano katagal pakuluan, wala pa ring lasa. Magtiyaga ka na lang sa kuskus dahil iyan lang ang tanging alam mong gawin. Isang mapait na ngiti ang iniwan ni Bianca bago siya tuluyang lumabas, kasunod si Enzo na hindi man lang lumingon upang tingnan kung maayos ba ang kalagayan ng kanyang asawa. Naiwan si Lyra sa gitna ng sala. Ang katahimikan ay tila ba isang mabigat na kumot na bumabalot sa kanya. Unti-unting bumitaw ang kanyang kamay sa basahan. Ang maruming tubig mula sa basahan ay dahan-dahang tumulo sa kanyang mga paa, ngunit hindi niya ito pinansin. Ang kanyang puso ay tila ba isang tasa ng kape na nahulog at nabasag sa sahig, maitim, mapait at wala nang pakinabang. Ngunit sa gitna ng hapdi, isang katanungan ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Hanggang kailan ka magiging matabang sa paningin nila bago mo ipakita na ikaw ang may-ari ng buong plantasyon ng kapeng kinababaliwan nila? Dahan-dahang itinuon ni Lyra ang kanyang paningin sa pinto kung saan lumabas ang dalawa. Ang kanyang mga mata na kanina ay puno ng luha ay unti-unting nagbago.
May isang bagong klase ng liwanag ang sumisilay doon, isang liwanag na hindi galing sa sikat ng araw, kundi mula sa apoy na unti-unting lumalamon sa kanyang pagkatao. Ang bawat sugat sa balat ay naghihilom, ngunit ang mga sugat sa alaala ay tila mga uling na laging may baga, naghihintay lamang ng kaunting hangin upang muling magliyab. Habang maingat na nililinis ni Lyra ang isang mantsa ng putik sa mamahaling carpet, mantsang galing sa sapatos ni Enzo na padalos-dalos na pumasok kanina, ay biglang bumigat ang kanyang dibdib. Ang bawat kuskus ng kanyang kamay ay tila ba nagbubukas ng isang pintuan sa nakaraan na matagal na niyang pilit na isinasara. Tiningnan niya ang kanyang mga palad, payat, magaspang at puno ng mga bakas ng sakripisyo. Tila bumalik ang kanyang gunita 5 taon na ang nakalilipas sa isang maliit na apartment sa gilid ng Maynila. Noong mga panahong iyon, hindi pa nakatira sa Forbes Park si Enzo. Noong mga panahong iyon, ang tanging yaman nila ay ang mga pangarap na sabay nilang binuo sa ilalim ng tumutulong bubong. Naalala ni Lyra ang gabi ng umuwing basang-basa si Enzo, ang mukha ay puno ng kawalan ng pag-asa. Ang kumpanyang pinaghirapan nito ay nasa bingit ng pagbagsak. Walang bangko ang gustong magpahiram, at lahat ng kaibigan nito ay unti-unting naglaho na parang bula. Lyra, mawawala ang lahat. Ang dangal ko, ang pangalan ko. Wala na akong mukhang ihaharap sa mundo. Bulong ni Enzo noon habang nakasubsob sa kanyang mga hita. Sa gabing iyon, gumawa si Lyra ng isang desisyon na nagpabago sa takbo ng kanilang buhay. Nang hindi nalalaman ni Enzo, ibinenta ni Lyra ang tanging alaala ng kanyang yumao na ama, isang maliit na lupain sa probinsya na tanging pamana nito. Ibinenta rin niya ang gintong kwintas ng kanyang ina, ang huling hiyas na itinatago niya para sa kanilang magiging anak. Gamit ang perang iyon, binuo niya ang Hiraya Capital, isang lihim na kumpanya ng pamumuhunan na ang layunin ay isa lamang, ang maging matibay na haligi sa likod ni Enzo nang hindi nito namamalayan. Sa pamamagitan ng mga dummy corporate partners, ipinasok ni Lyra ang pondo upang iligtas ang kumpanya ni Enzo. Naalala pa niya ang saya sa mukha ni Enzo nang makatanggap ito ng balitang may anonymous investor na nagligtas sa kumpanya. Binuhat siya ni Enzo, inikot-ikot sa gitna ng maliit nilang sala at nangako, "Hinding-hindi kita kakalimutan, Lyra. Ikaw ang swerte ko. Kapag naging malaki na tayo, ibibigay ko sa iyo ang buong mundo. Isusuot ko sa iyo ang pinakamagandang damit at hinding-hindi mo na kailangang humawak ng basahan kailanman." Isang mapait na ngiti ang kumawala sa mga labi ni Lyra sa kasalukuyan. Ang pangakong hindi hahawak ng basahan ay naging isang malupit na biro. Hawak niya ang basahan ngayon, ngunit hindi para sa sariling tahanan, kundi para punasan ang dumi ng taong tinalikuran ng bawat salitang binitawan nito noon. Dahan-dahang tumayo si Lyra at lumapit sa isang lihim na compartment sa ilalim ng hagdanan. Kinuha niya ang isang itim na folder. Sa loob nito ay ang mga dokumento ng Hiraya Capital, ang katotohanang siya ang nagmamay-ari ng kalahati ng mga shares sa kumpanya ni Enzo, at siya rin ang may-ari ng gusaling pinagtatrabahuhan nito ngayon. Hinaplos niya ang kanyang leeg sa bahaging dati ay kinatatawanan ng kwintas ng kanyang ina. Wala na ang ginto roon, tanging ang hapdi na lamang ng katotohanan ang naiwan. "Ibinigay ko sa iyo ang lahat, Enzo. Ang pangalan ko, ang kinabukasan ko, at ang huling alaala ng mga magulang ko," bulong ni Lyra sa hangin. "Pero ang ibinigay mo sa akin ay isang luhang walang tigil sa pagpatak." Nabalik lamang ang diwa ni Lyra nang makarinig siya ng isang marahang katok sa pinto sa likod sa bahagi ng kusina. Isang lalaking nakasuot ng formal na suit ang nakatayo doon. Si Attorney Salgado, ang tanging tao na nakakaalam ng kanyang tunay na pagkakakilanlan. "Madam Chairwoman," bati ng abogado sa isang mahinang tinig puno ng paggalang na hindi kailanman ipinakita ng pamilya Villafuerte sa kanya. "Attorney, bakit ka nandito?" tanong ni Lyra, habang mabilis na pinapahid ang bakas ng luha sa kanyang pisngi. "May masamang balita po ako. Nalaman po namin na si Bianca Salcedo ay nakikipag-ugnayan sa inyong mga kakumpetensya. Balak nilang gamitin ang kumpanya ni Sir Enzo para sa isang hostile takeover sa Hiraya Capital. Hindi nila alam na kayo ang binabangga nila, pero nanganganib po ang inyong mga personal na pondo kung hindi tayo kikilos ngayon." Napatigil si Lyra. Ang huling hibla ng kanyang pasensya ay tila ba unti-unting napapatid. Hindi lang pala dangal niya ang ninanakaw ni Bianca at Enzo, kundi pati ang huling yaman na binuo niya mula sa pawis at dugo ng kanyang mga magulang. "Handa na po ba kayong ilabas ang katotohanan, madam?"
Tanong ni Attorney Salgado, ang kanyang mga mata ay naghihintay ng hudyat. Tumingin si Lira sa paligid ng bahay na tila ba isang magandang bilangguan. Tumingin siya sa basahang hawak niya na tila ba sumisimbolo sa kanyang buong pagsasama kay Enzo. Huwag muna, attorney, matigas na sagot ni Lira, ang kanyang boses ay wala ng bakas ng pag-aalinlangan. Hayaan nating marating ni Enzo ang rurok ng kanyang yabang sa gabi ng gala. Gusto kong makita kung gaano kalalim ang bagsak ng isang taong nakalimot kung paano tumingin sa lupa. Sawa na ako sa paulit-ulit na dramang ito, Lira. Hindi mo ba kayang tanggapin na wala na tayong pag-uusapan pa? Ang boses ni Enzo ay kasing lamig ng hanging nanggagaling sa aircon ng kanilang sala, walang kahit anong init ng pagsisisi. Ni hindi man lang siya tumingin sa hapagkainan na sadyang inihanda ni Lira. Doon sa gitna ng lamesa ay ang paboritong adobong puti ni Enzo na 3 oras na dahan-dahang pinakuluan ni Lira. 2 kandila ang nagniningas ang kanilang liwanag, ay sumasayaw sa mga kubyertos na pilak, tila ba nagbibigay ng huling pagpupugay sa isang relasyong matagal ng pumanaw. Napatitig si Lira sa kanyang asawa. May hawak siyang isang maliit na box ng regalo, isang relong matagal na niyang pinag-ipunan upang ibigay sa kanilang ika-5 anibersaryo. Ang kanyang mga daliri ay humahaplos sa velvet na tela ng box. Ang bawat himaymay nito ay tila ba nagpapaalala sa kanya ng mga gabing magkasama silang nangarap ng ganitong karangyaan. Kahit isang tikim lang, Enzo. Mahinang pakiusap ni Lira. Ito ang putahing kinain natin nung araw na sinabi mong ako ang pinakamagandang bagay na nangyari sa buhay mo. Ika-5 taon na natin ngayon. Kahit 5 minuto lang maupo ka naman. Isang malakas na buntong hila ang pinakawalan ni Enzo. Lumapit siya sa lamesa, ngunit hindi para maupo. Dinampot niya ang isa sa mga kandila at walang pakundangan itong hinipan. Ang usok na naiwan ay tila ba sumisimbolo sa natitirang pag-asa sa dibdib ni Lira. Ilang beses ko bang kailangang ipaliwanag sa iyo? Hindi na ako ang Enzo na nakilala mo sa maliit na apartment noon. Malaki na ang mundo ko at masyado kang maliit para makasabay rito. Sabi ni Enzo habang binubuksan ang kanyang briefcase. Nandito lang ako para kunin ang mga papeles ng lupa sa Cavite. Kailangan ko iyon para sa collateral ng bago naming project ni Bianca. Nabitawan ni Lira ang box ng relo. Ang tunog ng pagbagsak nito sa carpet ay tila ba isang mahinang kalabog ng kanyang sariling puso. Gagamitin mo ang huling alaala ng mga magulang ko para sa negosyo niyo ni Bianca, Enzo. Iyon na lang ang natitira sa akin. Wala kang kwentang kausap, asik ni Enzo. Mabilis siyang naglakad patungo sa kanyang opisina, ngunit bago pa man siya makapasok, lumingon siya. May kinuha siyang isang asul na folder mula sa kanyang bag at walang kaabog-abog na inihagis ito sa ibabaw ng lamesa. Ang folder ay tumama sa platong puno ng pagkain, nagdulot ng tilamsik ng sarsa sa malinis na mantel. Huwag mo na akong hintaying bumalik. Basahin mo yan. Iyan ang regalo ko sa iyo para sa anibersaryo natin. Malamig na pahayag ni Enzo bago tuluyang isara ang pinto ng kanyang opisina. Nanginginig ang mga kamay ni Lira habang inaabot ang asul na folder. Ang bawat pahina na kanyang binubuklat ay tila ba isang sampal ng katotohanan. Sa itaas na bahagi ng unang pahina, nakasulat sa malalaking titik, "Petition for Annulment of Marriage." Naramdaman ni Lira ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang mga letra ay tila ba nagsisimulang sumayaw at lumabo dahil sa mga luhang hindi na niya kayang pigilin. Ang sakit ay hindi lamang nagmumula sa katotohanang hihiwalayan siya ni Enzo, kundi sa mga dahilan na nakasulat doon na siya ay isang pabigat na walang naging kontribusyon sa kanilang pagsasama at na wala siyang kapasidad na makasabay sa antas ng buhay ng kanyang asawa. Ang bango ng adobong puti na kanina ay nagbibigay ng ligaya ay biglang naging amoy ng pagkabulok sa kanyang pang-amoy. Tumingin si Lira sa pinto ng opisina ni Enzo. Maririnig niya ang mahinang tawag nito sa telepono, ang masayang boses nito habang kausap si Bianca malayo sa boses na ginagamit nito kapag siya ang kaharap. Dahan-dahang kumuha ng tinidor si Lira. Isang subo ng pagkaing inihanda niya ang ipinasok niya sa kanyang bibig. Mapait. Hindi dahil sa luto, kundi dahil sa mga luhang humahalo sa bawat nguya. Ito ang huling pagkakataon na ibinigay niya kay Enzo, at ang sagot ng lalaki ay isang dokumentong tatapos sa lahat ng kanilang pinagsamahan. Tumayo si Lira, bitbit ang asul na folder. Hindi na niya tiningnan ang hapagkainan na puno pa rin ng pagkain. Ang bawat hakbang niya palayo sa lamesa
ay tila ba paglayo sa nakaraang pilit niyang isinalba. Sa gitna ng madilim na sala, tanging ang natitirang isang kandila ang nagbibigay ng liwanag. Pinanood ni Lyra ang huling patak ng natutunaw na kandila hanggang sa kusa itong mamatay. Sa sandaling iyon, ang huling hibla ng pagiging martyr ni Lyra ay tuluyan ng naputol. Wala nang natira sa pusong winasak kundi ang isang malamig at matigas na desisyon. Kung ang gusto ni Enzo ay tapusin ang kanilang pagsasama, gagawin niya iyon, ngunit sisiguraduhin niyang sa pagtatapos nito, wala ring maiiwan sa lalaking nakalimot sa kanyang pinanggalingan. Pirmahan mo na yan, Lyra, para naman makatikim ka ng konting dignidad sa pag-alis mo. Huwag mo nang hintayin na kaladkarin pa kita palabas ng bahay na ito. Ang boses ni Enzo ay tila isang hatol ng kamatayan na binitawan sa gitna ng malamig na sala. Nakatayo siya sa tapat ng bintana, nakatalikod kay Lyra, habang ang anino niya ay mahabang nakalatay sa sahig, nakasalukuyan pa ring basa ng sarsa mula sa hapagkainan. Hindi man lang niya nagawang sulyapan ang asawang nanginginig ang mga kamay habang hawak ang ballpen. Dahan-dahang idinampi ni Lyra ang dulo ng panulat sa puting papel. Ang bawat letra ng kanyang pangalan ay tila ba mga patak ng dugo na iniaalay niya sa isang altar ng kawalan. Lyra. Sa bawat kurba ng tinta, parang binabaklas ang 5 taon ng kanyang buhay, ang mga gabing puyat sa pag-aalaga kay Enzo. Kapag may sakit ito, ang mga araw na tiniis niya ang gutom para lamang may maipambayad sa utang ng kumpanya, at ang bawat panalangin inalay niya para sa tagumpay ng lalaking ngayon ay nagtataboy sa kanya. Nang matapos ang huling letra, binitawan ni Lyra ang ballpen. Narinig ang mahinang tunog ng pagtama nito sa lamesa, isang tunog na tila ba isang huling buntong hininga. Walang imik siyang tumayo. Hindi siya pumunta sa walk-in closet upang kunin ang mga mamahaling gown na binili ni Enzo para sa kanya, ngunit kailanman ay hindi niya naisuot. Hindi rin niya kinuha ang mga alahas na ibinigay nito bilang pambayad sala sa tuwing nahuhuli niyang may ibang babae ito. Naglakad siya patungo sa kusina. Kinuha niya ang kanyang lumang apron, isang kupas na talang may mantsa ng luto at luha. Ito lamang ang kinuha niya. Ito at ang maliit na itim na folder na naglalaman ng kanyang tunay na pagkatao. Iyan lang ang dadalhin mo, ang basahang iyan. Isang mapang-uyam na tawa ang kumawala sa mga labi ni Enzo nang makita siyang papalabas. Bagay nga sa iyo, Lyra. Magsama kayo ng basahang iyan sa kung saang eskinita ka man pupulutin. Siguraduhin mo lang na hindi ka na magpapakita sa akin, dahil sa susunod na magkita tayo, isa na akong hari sa BGC at ikaw, mananatili kang dumi sa kalsada. Hindi lumingon si Lyra. Nanatili siyang matuwid kahit na ang bawat hakbang niya ay tila ba may kasamang pagpunit sa kanyang laman. Ang bigat ng kanyang dibdib ay unti-unting napapalitan ng isang kakaibang gaan, ang gaan ng isang ibon, na sa wakas ay nakalaya mula sa isang ginintuang hawla na puno ng tinik. Bago siya tuluyang lumabas ng pinto, dahan-dahang hinubad ni Lyra ang kanyang singsing sa kasal. Marahan niya itong inilapag sa ibabaw ng asul na folder na naglalaman ng divorce papers. Ang gintong singsing ay tila ba nawalan na ng ningning sa ilalim ng malamig na ilaw ng chandelier. Binuksan niya ang malaking pinto ng mansyon. Ang hanging gabi ay sumalubong sa kanyang mukha, malamig at mapanghamon. Wala siyang sasakyan, wala siyang dalang kahit anong karangyaan, ngunit sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, naramdaman ni Lyra na siya ay malaya. Tingnan natin, Enzo. Bulong ni Lyra sa sarili habang humahakbang palayo sa mansyong turing niya dati ay tahanan. Tingnan natin kung hanggang saan makakarating ang isang haring walang reynang nagpapakain sa kanya. Sa dilim ng gabi, ang silweta ni Lyra ay unti-unting naglaho sa paningin. Walang luhang pumatak, walang sigaw na narinig. Ang tanging naiwan ay ang malamig na katahimikan ng mansyon at ang isang singsing na wala nang nagmamay-ari. Sino nga ba ang tunay na nawalan? Ang babaeng lumisan na walang dala o ang lalaking nanatili sa loob ng isang bahay na wala ng puso? Habang naglalakad si Lyra patungo sa kanto kung saan naghihintay ang isang itim na limousine na hindi makikita ni Enzo, isang bagong kabanata ang nagsisimulang isulat, isang kabanata kung saan ang bida ay hindi na ang asawang martir, kundi ang reynang handa ng bawiin ang lahat. Sa wakas, Madam Chairwoman, maligayang pagbabalik sa iyong tunay na tahanan. Ang boses ni Attorney Salgado ay puno ng matapat na paggalang habang binubuksan niya ang pinto ng isang marangyang opisina sa pinakamataas na palapag ng Hiraya Tower. Ang silid ay nababalot ng amoy
ng mamahaling leather, sariwang bulaklak, at ang kapangyarihang tanging ang mga nasa itaas lamang ang nakakaunawa. Humakbang si Lyra papasok. Ang kanyang mga paa na kanina lamang ay namamanhid sa paglalakad sa malamig na semento ay lumubog sa makapal at malambot na carpet. Dahan-dahan niyang inilapag ang kanyang lumang apron sa ibabaw ng lamesang gawa sa mahogany. Ang kupas na tela ay tila isang estranghero sa gitna ng lahat ng kinang at luhong nakapaligid dito, isang paalala ng babaeng kailangan muna niyang ilibing upang mabuhay ang reynang nasa loob niya. Lumapit siya sa malawak na salamin na bintana. Mula rito tanaw niya ang buong lungsod ng Makati. Ang mga ilaw ng mga gusali ay tila mga hiyas na nakakalat sa madilim na pelos ng gabi. Isang maliit na bahagi ng liwanag na iyon ay nagmumula sa gusali ni Enzo na sa puntong ito ay mukhang isang maliit na laruan lamang mula sa kanyang kinalalagyan. Attorney, tawag ni Lyra ang kanyang boses. Ay wala na ang bawat panginginig ng takot o lungkot. Ito ay matigas direkta at may autoridad na hindi matatawaran. Ano po ang utos niyo, madam? Gusto kong simulan ang audit sa lahat ng kumpanyang nasa ilalim ng Villafuerte Group. Bawat sentimo, bawat kontrata, bawat utang na pinirmahan ni Enzo gamit ang pangalan ng kumpanya ko. Alamin niyo lahat, utos ni Lyra habang nakatitig sa kawalan. Gusto kong makita kung gaano katatag ang pundasyong binuo niya sa ibabaw ng aking mga sakripisyo. Masusunod po, madam. Ngunit paano po ang tungkol sa gaganaping gala sa susunod na 2 gabi? Inaasahan po ni Sir Enzo na ang Hiraya Capital ang magiging pangunahing sponsor ng kanyang bagong proyekto, paalala ng abogado. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Lyra. Ang nangiting iyon ay hindi nagpapahayag ng saya kundi ng isang katarungang matagal nang naantala. Hayaan mo siyang umasa, attorney. Hayaan nating isipin niya na ang Hiraya ay ang kanyang hagdan patungo sa langit. Huwag nating putulin ang kanyang pangarap. Hanggat hindi pa siya nakakarating sa pinakamataas na bahagi. Tumalikod si Lyra at lumapit sa kanyang executive chair. Naupo siya rito, ang kanyang likod ay lapat na lapat sa sandalan. Hinaplos niya ang kanyang mukha, ang mukhang ilang taon ding binansagang plain at amoy kusina. Enzo, sinabi mo sa akin na dumilang ako sa kalsada. Bulong niya sa sarili habang ang kanyang mga mata ay nanunuot sa dilim. Ngunit hindi mo alam ang kalsadang tinatapakan mo ngayon ay pag-aari ko. Biglang bumukas ang pinto at pumasok ang kanyang sekretarya, bit-bit ang isang tablet. Madam, may tawag po mula sa kumpanya ni Sir Enzo. Gusto po nilang kumpirmahin kung darating ang kinatawan ng Hiraya sa gala. Ang sabi po ng assistant ni Sir Enzo, kailangan daw po nilang makausap ang chairwoman para sa formal na pirmahan ng merger. Tumingin si Lyra sa kanyang sekretarya. Sabihin mo sa kanila darating ang chairwoman, ngunit hindi para sa isang merger. Para saan po, madam? Para sa isang anunsyo na hindi nila kailanman malilimutan. Pagkaalis ng sekretarya, naiwan si Lyra na nakatitig sa kanyang lumang apron. Dinampot niya ito at dahan-dahang itinupi. Hindi na niya ito itatapon. Itatago niya ito bilang isang tropeyo, ang tropeyo ng kanyang pagbabalik. Ang gabi ay malalim na ngunit para kay Lyra ang umaga ay kasalukuyan pa lamang nagsisimula. Isang umagang walang bahid ng amoy ng bawang, kundi ang amoy ng tagumpay na binuo mula sa abo ng isang nadurog na puso. Akala mo ba ay madali akong matatalo, Lyra? Ngayong gabi ang pangalang Villafuerte ang magiging pinakamakinang na bituin sa BGC. Isang mayabang na ngiti ang nakapaskil sa mukha ni Enzo habang pinagmamasdan niya ang kanyang sarili sa salamin ng isang executive suite sa isang mamahaling hotel. Hawak niya ang isang baso ng kumikinang na champagne. Ang bawat bula nito ay tila ba sumasalamin sa kanyang naglalakihang ambisyon. Sa tabi niya si Bianca ay abala sa pag-aayos ng kanyang hikaw. Ang bawat kilos nito ay puno ng pagmamalaki at katiyakan. Wala na si Lyra. Para kay Enzo, ang kanyang asawa ay isa lamang madilim na kabanata na matagumpay na niyang naisara. Ang amoy ng bawang at mantika na dati ay bumabalot sa kanyang buhay ay napalitan na ng bango ng mamahaling pabango at ang amoy ng bagong perang inaasahan niyang dadaloy ngayong gabi. Ngunit sa likod ng marangyang kasuotan ni Enzo ay isang lihim na lamat. Upang mapunduhan ang gabing ito, ang pinakamalaking gala sa kasaysayan ng kanyang kumpanya, ay gumawa siya ng isang mapanganib na hakbang. Dahil wala na si Lyra, na humahawak sa kanyang mga accounts, at dahil sa mga nakaraang maling desisyon sa negosyo, napilitan siyang humiram ng napakalaking halaga
mula sa mga private lenders na may matataas na interes. Huwag kang mag-alala, Enzo. Malambing na bulong ni Bianca habang ipinapatong ang kanyang mga kamay sa balikat ng lalaki. Kapag napirmahan na ang merger sa Hiraya Capital ngayong gabi, lahat ng utang mo ay magiging barya na lang. Magiging tayo na ang pinakamakapangyarihang couple sa Makati. Tama ka, Bianca. Ang Hiraya Capital ang magiging susi ko. Sagot ni Enzo bagaman may kaunting kaba sa kanyang dibdib. Iyon na lang ang kulang, ang pirma ng chairwoman ng Hiraya. Naglabas si Enzo ng isang dokumento. Ito ay ang kontrata ng pautang na pinirmahan niya kanina lamang. Ang bawat lagda niya sa papel ay tila ba isang selyo ng kanyang sariling kapalaran, isang sugal na ang nakataya ay ang lahat ng kanyang ari-arian. Naniniwala siya na sa sandaling pumasok ang pondo mula sa Hiraya, mababayaran niya ang lahat bago pa man malaman ng sinuman ang kanyang ginawa. Isang marahang katok sa pinto ang bumasag sa kanilang pag-uusap. Pumasok ang manager ng hotel, ang mukha nito ay bakas ang pagkabalisa at pangingimi. Sir Enzo, pasensya na po sa istorbo. Panimula ng manager habang ang kanyang mga kamay ay tila ba hindi mapakali. Ano iyon? Sinabi ko nang ayaw ko ng anumang aberya sa layout ng ballroom. Asik ni Enzo, ang kanyang kayabangan ay muling bumulwak. Hindi po tungkol sa layout, sir. Tungkol po ito sa pamunuan ng hotel, paliwanag ng manager. Kaka-receive lang po namin ng memo. Nagkaroon po ng biglaang change of ownership sa hotel na ito kanina lamang hapon. Ang bagong may-ari po ang nag-utos na lahat ng kaganapan ngayong gabi ay kailangang dumaan sa kanyang personal na approval. Napatayo si Enzo, ang kanyang baso ng champagne ay muntik nang mabitawan. Ano, ngayon lang imposible bayad na ang reservation ko? Sino ba ang bagong may-ari na yan at kailangan ko pang humingi ng approval? Inabot ng manager ang isang maliit na card. Nakasulat doon ang pangalan ng bagong korporasyong bumili sa buong hotel complex. Nanigas si Enzo nang mabasa ang nakasulat Hiraya Holdings. Sir, darating po ang kinatawan ng bagong may-ari sa loob ng 10 minuto upang inspeksyonin ang listahan ng mga bisita. Dagdag pa ng manager bago ito mabilis na lumabas ng silid. Naramdaman ni Enzo ang biglang paglamig ng kanyang mga palad. Ang Hiraya. Bakit parang kahit saan siya bumaling ay nandoon ang pangalang iyon? Tumingin siya kay Bianca na sa pagkakataong ito ay nawalan din ng kibo. Ang bawat segundo ay tila ba isang mabigat na hakbang ng isang paparating na bagyo. Hindi alam ni Enzo kung bakit, ngunit ang bawat sulok ng marangyang hotel na ito ay tila ba biglang naging masikip. Ang bango ng tagumpay na kanina lamang ay nalalanghap niya ay unti-unting napapalitan ng isang kakaibang amoy, isang amoy na pamilyar amoy na tila ba nanggagaling sa isang kusinang matagal na niyang kinalimutan. Sa labas ng hotel, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto. Ang gulong nito ay marahang humalik sa semento, walang ingay, walang pagmamadali. Isang babae ang nakaupo sa loob, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa naglalakihang ilaw ng hotel. Handa na po ang lahat, madam, bulong ng driver. Mabuting sagot ng babae. Simulan na nating ipatikim sa kanila ang tunay na lasa ng tagumpay. Sir, pasensya na po pero hindi po namin mahanap ang pangalan nyo sa listahan ng mga VIP guests para sa gabing ito. Ang boses ng bouncer ay tila isang malamig na buhos ng tubig sa gitna ng nag-aapoy na yabang ni Enzo. Nakatayo siya sa bukana ng pulang carpet, suot ang kanyang tuxedo na tila ba isang baluti ng kapangyarihan. Sa tabi niya si Bianca ay nakapustura, ang kanyang pulang gown ay kumikinang sa ilalim ng mga spotlight ng BGC. Ngunit ang kanyang mukha ay nagsimula ng mabahiran ng inis. Ang sunod-sunod na pagkislap ng mga camera mula sa mga paparazzi sa paligid ay tila ba mga kidlat sa gitna ng maliwanag na gabi. Bawat kislap ay tila ba nagtatala ng isang napakahiyang sandali. Ang mga kilalang tao sa negosyo at politika ay dahan-dahang napapalingon, ng kanilang mga bulong ay tila ba isang mahinang ugong ng mga bubuyog na naghahanap ng mapag-uusapan. Anong hindi mahanap? Ako ang nag-organisa ng event na ito. Villafuerte Group ang pangalan ng kumpanyang nasa likod nito. Halos pasigaw na sabi ni Enzo, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng galit at takot. Ramdam niya ang pagbabasa ng kanyang kilikili sa loob ng makapal na suit, isang pakiramdam na hindi niya naranasan noong si Lyra pa ang nag-aayos ng kanyang mga gamit. Opo sir, pero ayon po sa bagong management ang Hiraya Holdings, nagkaroon po ng revalidation ng lahat ng imbitasyon kaninang alas 5 ng hapon. Lahat po ng hindi nakapag-confirm sa bagong opisina ay pansamantalang tinanggal sa priority list. Paliwanag ng security head sa isang kalmado ngunit matigas na paraan. Enzo, do something, everyone is looking at us.
bulong ni Bianca ang kanyang mga kuko, ay bumaon sa braso ni Enzo. Ang sakit na naramdaman ni Enzo ay walang-wala sa hapdi ng kanyang nadudurog na imahe sa harap ng mga taong nais niyang hangaan siya. Dahan-dahang inayos ni Enzo ang kanyang cufflink, ang bahagi ng kanyang damit, na laging tinitiyak ni Lyra na maayos bago siya umalis. Sa sandaling iyon, isang kakaibang kilabot ang gumapang sa kanyang likuran. Naalala niya ang bawat pagkakataon na minaliit niya ang kanyang asawa, ang bawat salitang binitawan niya, na tila ba ang tagumpay niya ay bunga lamang ng sarili niyang galing. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay biglang nabasag nang dahan-dahang huminto ang isang napakahabang itim na limousine sa dulo ng pulang karpet. Ang lahat ng mga reporter na kanina ay nakatuon kay Enzo ay tila ba nakakita ng isang himala at sabay-sabay na tumakbo patungo sa sasakyan. Ang tunog ng mga yabag ng mga tao sa semento ay tila ba isang malakas na agos ng tubig na tumatangay sa atensyon ng lahat. Ang pintuan ng limousine ay dahan-dahang bumukas. Isang binti na suot ang isang mamahaling sapatos na pilak ang unang lumabas, marahang tumapak sa pulang carpet, na tila ba ang bawat hibla ng tela ay nagbibigay pugay sa kanya. Ang lahat ay natahimik. Ang tanging maririnig ay ang marahang paghinga ng mga tao at ang tunog ng hangin na humahaplos sa mga dekorasyon ng hotel. Isang babae ang lumabas mula sa sasakyan. Hindi siya suot ang karaniwang gown na puno ng borloloy. Suot niya ang isang eleganteng asul na trahe na tila ba sumasalamin sa lalim ng dagat at sa kapayapaan ng langit. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod, nagpapakita ng isang mukhang puno ng kumpiyansa at dignidad, isang mukhang pamilyar kay Enzo, ngunit tila ba galing sa ibang mundo. Sino siya? Bulong ng isang sosyalera sa likuran ni Enzo. Ang balita ko, siya ang tunay na may-ari ng lahat ng gusaling tinatapakan natin ngayon. Naramdaman ni Enzo ang biglang pagtigil ng ikot ng kanyang mundo. Ang babaeng nasa dulo ng karpet, ang babaeng dahan-dahang naglalakad patungo sa kanyang kinalalagyan, habang ang lahat ng mga bilyonaryo ay nagbibigay daan, ay ang babaeng itinuring niyang basura 2 gabi na ang nakakaraan. Ang bawat hakbang ng babae sa pulang karpet ay tila ba bawat tibok ng puso ni Enzo na nais nang tumigil. Hindi siya makapagsalita. Hindi siya makagalaw. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa babaeng dati ay amoy kusina, ngunit ngayon ay naglalabas ng isang bango na tila ba katarungang matagal nang naantala. Lyra. Ang pangalang iyon ay tila ba isang lason sa kanyang dila mapait at nakamamatay. Tumingin si Lyra sa direksyon ni Enzo. Hindi ito tingin ng galit, hindi rin ito tingin ng paghihiganti. Ito ay isang tingin ng isang tao na nakatagpo na ng kanyang kapayapaan, habang ang taong nasa harap niya ay nagsisimula pa lamang malunod sa sarili niyang pagkakamali. And mga flash ng camera ay muling nagliwanag sa pagkakataong ito ay hindi na para sa Villafuerte Group, kundi para sa reynang nagbabalik sa kanyang trono. Lyra. Ang pangalan ay halos hindi lumabas sa lalamunan ni Enzo. Ang kanyang tinig ay parang tuyong dahon, na tinangay ng hangin, mahina, nanginginig at puno ng kawalan ng paniniwala. Ang baso ng champagne na hawak niya ay dahan-dahang ngihiwalay sa kanyang mga daliri, ngunit hindi niya ito namamalayan. Ang tanging nakikita niya ay ang babaeng nasa harapan niya, ang babaeng tila ba isang estranghero na may pamilyar na mukha. Hindi huminto si Lyra. Ang bawat hakbang niya sa ibabaw ng pulang karpet ay may kasamang tunog ng marahang pag-alon ng kanyang sutlang gown, isang tunog na tila ba bumubura sa bawat insultong ipinukol sa kanya sa loob ng 5 taon. Ang kanyang mga mata ay hindi nakatuon sa sahig. Diretso itong nakatingin sa unahan, puno ng isang uri ng liwanag na hindi kayang ibigay ng anumang alahas. Excuse me, baka nagkakamali kayo ng kinakausap. Ang boses ni Attorney Salgado ang bumasag sa panandaliang pagkagulantang ni Enzo. Nakatayo ang abogado sa tabi ni Lyra. Ang kanyang katawan ay tila ba isang pader na humaharang sa anumang dumi na maaaring lumapit sa kanyang kliyente. Madam Chairwoman has a very tight schedule tonight. Please step aside. Chairwoman, anong chairwoman, Tot? Singhal ni Bianca, bagaman ang kanyang boses ay may halong kaba na pilit niyang itinatago sa likod ng makapal na makeup. Enzo, sabihin mo sa kanila. Asawa mo lang siya. Isang kusinera na pilit nagbibihis mayaman. Sa sandaling iyon, dahan-dahang huminto si Lyra. Lumingon siya ng bahagya sapat lamang upang magtama ang kanilang mga paningin. Walang galit sa kanyang mga mata. Wala ring paghihiganti. Ang nakita ni Enzo ay ang isang uri ng lamig
na mas masakit pa sa sampal ang lamig ng isang taong ganap ng nakalimot. Ang mga taong sanay sa amoy ng kusina Bianca ay alam kung kailan sunog na ang kanilang niluluto, mahinang sabi ni Lyra. Ang kanyang boses ay tila ba isang banayad na himig, ngunit ang bawat salita ay may bigat ng 1,000 tonelada. At sa tingin ko, ang ambisyon ninyong dalawa ay hindi lang sunog, abo na ito. Nagpatuloy si Lyra sa paglakad nilampasan sila, na para bang dalawang aninong walang saysay sa gitna ng liwanag. Ang mga bilyonaryong kanina ay iniiwasan ni Enzo ay isa-isang lumalapit kay Lyra, naguunahang humalik sa kanyang kamay at bumati ng may malalim na paggalang. Chairwoman Manansala, it's an honor to have you tonight. Bati ng isang matandang tycoon na kahit ang pangalan ni Enzo ay hindi matandaan. Naramdaman ni Enzo ang biglang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat papuring naririnig niya para kay Lyra ay tila ba mga saksak sa kanyang pride. Tiningnan niya ang kanyang sariling mga kamay, ang mga kamay na nagtaboy kay Lyra, ang mga kamay na pumirma sa annulment papers. Bigla ang taksido na suot niya ay tila ba naging masyadong masikip, tila ba sinasakal siya nito. Enzo, kailangang makausap natin siya. Ang merger, ang utang natin. Bulong ni Bianca, ang kanyang mukha ay namumula na sa galit at takot, ngunit hindi na makakilos si Enzo. Pinapanood niya si Lyra na umakyat sa entablado kung saan ang lahat ng spotlight ay nakatutok lamang sa kanya. Ang babaeng dati ay tagahugas ng kanyang pinagkainan ay ngayon ay ang reynang may hawak ng kanyang kinabukasan. Dahan-dahang hinawakan ni Lyra ang mikropono. Ang katahimikan sa buong ballroom ay tila ba isang iglap na nabuo, lahat ay naghihintay sa kanyang unang salita. Tumingin si Lyra sa direksyon ni Enzo, isang maliit at misteryosong ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Magandang gabi sa inyong lahat, panimula ni Lyra. Ngayong gabi hindi lang tayo narito para magdiwang, narito tayo para sa isang paglilinis. Isang paglilinis ng mga anino na matagal nang nagtatago sa likod ng Hiraya Capital. Naramdaman ni Enzo ang isang malamig na pawis na dumadaloy sa kanyang likuran. Ang bawat salita ni Lyra ay tila ba isang babala. Isang babala na ang gabing ito ay hindi magtatapos sa isang celebration para sa kanya, kundi sa isang paghuhukom na hindi niya kailanman inasahan. Sa kabilang panig ng entablado, nakita ni Enzo ang mga tauhan ng kumpanya na may hawak na mga itim na folder. Ang mga folder na iyon ay may logo ng Hiraya at ang bawat isa ay tila ba may dalang mga lihim na kayang gumuho sa kanyang buong mundo. Ano ang nasa loob ng mga folder na iyon? At bakit tila ba ang bawat tingin ni Lyra ay nagsasabing alam niya ang bawat sentimong inutang ni Enzo sa madilim na paraan? Ang akala niyo siguro ay merger ang pagdiriwang na ito, ngunit narito ako upang ihayag ang isang pagbawi. Ang boses ni Lyra sa buong ballroom ay tila isang malakas na kampana na gumigising sa lahat mula sa isang panaginip. Ang bawat speaker sa paligid ay naglalabas ng kanyang tinig na walang kahit anong panginginig, malamig at puno ng awtoridad. Sa ibaba ng entablado si Enzo ay tila isang estatwa ng asinputla na naninigas at hindi makapaniwala na ang bawat salitang lumalabas sa bibig ng kanyang asawa ay unti-unting pumuputol sa bawat pangarap na binuo niya. Dahan-dahan ang paggalaw ng mga waiter sa paligid, hindi upang magsilbi ng pagkain, kundi upang ipamahagi ang mga itim na folder sa bawat lamesa ng mga pangunahing investors. Ang tunog ng sabay-sabay na pagbukas ng mga folder ay tila ba pag-aspas ng mga pakpak ng isang ibong mandaragit na handa ng sumunggab. Ang Villafuerte Group ay binuo sa ibabaw ng mga pautang na galing sa Hiraya Capital. Pagpapatuloy ni Lyra, ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig kay Enzo. At dahil sa napatunayang unethical practices at seryosong mismanagement ng inyong CFO na si Enzo Villafuerte, ang Hiraya Capital ay formal nang nagdedeklara ng default sa lahat ng inyong utang. Mula sa segundong ito, ang lahat ng inyong assets ay isa sa ilalim sa foreclosure. Isang malakas na ugong ang sumabog sa loob ng ballroom. Ang mga bulungan ay parang isang malaking alon na humahampas sa pandinig ni Enzo. Naramdaman niya ang biglang pag-ikot ng paligid. Ang mga taong kanina lamang ay nakikipagkamay sa kanya ay biglang lumayo, tila ba mayroon siyang nakakahawang sakit. Hindi totoo yan, Lyra, itigil mo ito. Sigaw ni Enzo habang pilit na humahakbang patungo sa entablado, ngunit agad siyang hinarang ng dalawang malalaking bouncer. Ang bawat piglas niya
ay tila ba lalong nagpapakita ng kanyang kawalan ng kontrol. Nababaliw ka na sinisiraan mo ang sarili nating kumpanya. Hindi ito paninira, Enzo. Ito ay katarungan. Sagot ni Lyra, hindi man lang nagbabago ang tono ng kanyang boses. Kasama sa folder na hawak ninyo ay ang mga ebidensya ng pakikipagsabwatan ni Bianca Salcedo sa mga corporate rivals ng Hiraya. Ginamit niya ang inyong kumpanya upang mag-funnel ng pondo palabas ng bansa. Napalingon ang lahat kay Bianca. Ang babaeng kanina ay puno ng poise, ay ngayon ay nanginginig ang mga labi. Ang kanyang pulang gown ay tila ba naging isang babala ng panganib. Akmang tatakas si Bianca patungo sa exit, ngunit bago pa man siya makarating sa pinto, dalawang lalaking nakasuot ng barong at may dalang mga lenkana ang humarang sa kanya. Miss Bianca Salcedo kami ay mula sa National Bureau of Investigation. Kailangan niyo kaming samahan para sa mga katanungan tungkol sa corporate espionage at money laundering, wika ng isa sa mga opisyal sa isang malakas at klarong boses. Ang katahimikan sa ballroom ay naging kasing bigat ng tingga. Pinanood ng lahat ang pagkapahiya ni Bianca habang dahan-dahang kinakapkapan ang kanyang bag. Si Enzo sa kabilang banda ay napaluhod sa gitna ng carpet. Ang kanyang hininga ay mabilis at mababaw, ang kanyang paningin ay nakatuon sa sahig na dati ay itinuturing niyang kanyang kaharian. Tumingin si Lyra pababa sa kanyang asawa. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang Enzo na dati niyang minahal, isang lalaking takot, maliit at nawawala. Ngunit wala na ang dating habag sa kanyang puso. Ang tanging naroon ay ang isang malalim na pagtanggap na ang lahat ng bagay ay may katapusan. Ang lahat ng tinayo mo sa kasinungalingan, Enzo, ay guguho rin sa katotohanan. Huling sambit ni Lyra bago niya ibaba ang mikropono. Habang hinihila si Bianca palabas at habang pinapalibutan ng mga reporter si Enzo para sa mga katanungang wala siyang maisasagot, dahan-dahang bumaba si Lyra sa kabilang panig ng entablado. Ang bawat hakbang niya ay tila ba paglayo sa kaguluhan, patungo sa isang pintong ang tanging hatid ay ang malamig na hangin ng kalayaan. Ngunit bago siya tuluyang makalabas, isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanya mula sa dilim ng pasilyo. Isang boses na hindi galing kay Enzo, kundi mula sa isang anino ng kanyang nakaraan na hindi niya inaasahang makikita sa gabing ito. Walang utang na loob. Pagkatapos ng lahat ng itinulong namin sa iyo, ganito ang igaganti mo sa amin. Ang tinig ni Doña Aurora ay pumailan lang sa loob ng VIP lounge, matalim at puno ng kamandag. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng kolorete, ay ngayon ay nanginginig sa galit. Ang kanyang mga mata ay nanilisik habang nakaturo ang daliri kay Lyra. Sa likuran niya nakatayo si Enzo, ang balikat ay bagsak, ang buhok ay gulo-gulo, at ang tuxedo na suot niya ay mukhang isang basahan na lamang sa paningin ng mga tao. Nanatiling nakaupo si Lyra sa malambot na sofa. Ang kanyang mukha ay kasing kinis ng porselana, walang kahit anong emosyon na mababakas. Tiningnan niya ang kanyang biyenan hindi bilang isang kamag-anak, kundi bilang isang estranghero na nag-iingay sa gitna ng kanyang kapayapaan. Itinulong Mahinang tanong ni Lyra, ang kanyang boses ay tila isang malamig na simoy ng hangin sa gitna ng bagyo. Aling tulong ang tinutukoy niyo? Iyong gabi-gabing pagmamaliit niyo sa akin? O iyong bawat sentimong ninanakaw niyo sa kumpanya ni Enzo para ipambayad sa inyong utang sa sugal? Napatigil si Aurora, ang kanyang bibig ay bahagyang bumukas ngunit walang salitang lumabas. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang humigpit sa kanyang mamahaling bagang bag kung saan nakatago pa rin ang tsekeng kinuha niya mula kay Lyra. Huwag mo akong baligtarin, Lyra. Kami ang nagbigay sa iyo ng pangalan. Kami ang kumuha sa iyo mula sa putikan. Muling sigaw ni Aurora, pilit na ibinabalik ang kanyang huwad na dignidad. Isang hamak na kusinera ka lang kung hindi dahil sa pamilya. Villafuerte, namamatay ka na sa gutom. Matumigil na kayo! Mahinang pakiusap ni Enzo, ang kanyang boses ay puno ng pagod. Ngunit hindi siya pinakinggan ng kanyang ina. Hindi ako tatahimik, Enzo. Tingnan mo ang babaeng ito. Pinaplano niyang kunin ang lahat sa atin. Lyra, ibalik mo ang kumpanya kay Enzo. Ibalik mo ang lahat ng ari-ari ang kinuha mo kung ayaw mong mabulok sa kulungan sa salang pagnanakaw. Dahan-dahang tumayo si Lyra. Lumapit siya kay Aurora, ang bawat hakbang niya ay may dalang bigat na tila ba ang sahig ay nanginginig sa bawat pagtapak niya. Tumigil siya sa harap ng matanda at inilahad ang kanyang kamay. Ang tsekeng nasa bag niyo, ma. Iyan ang magpapatunay kung sino ang tunay na magnanakaw
sabi ni Lyra. Iyan ay isang corporate check mula sa Hiraya Capital. Sa sandaling subukan niyo itong ipapalit sa bangko ang security system ng kumpanya ko, ang mag-uutos sa pulisya na arestuhin kayo sa salang theft at falsification of documents. Namutla si Aurora. Ang kanyang mga tuhod ay nagsimulang manginig. Dahan-dahan niyang binitawan ang kanyang bag at narinig ang tuyong tunog ng pagtama nito sa carpet. Lyra, pamilya tayo! Bulong ni Enzo sa pagkakataong ito ay lumapit siya at pilit na hinawakan ang kamay ni Lyra. Patawarin mo kami, hindi ko alam. Hindi ko alam na ganito kalawak ang nagawa mo para sa akin. Pakiusap, huwag mo kaming pabayaan. Inalis ni Lyra ang kanyang kamay mula sa pagkakahawak ni Enzo. Tiningnan niya ang kanyang asawa, ang lalaking minahal niya, nang higit pa sa kanyang sarili, ang lalaking ipinagpalit ang kanyang dangal para sa isang sandaling ningning. Pamilya ang pamilya ay hindi nagnanakaw ng dangal ng isa't isa, Enzo. Ang pamilya ay hindi nagtataboy sa gitna ng ulan dahil lang sa amoy kusina ang kanilang asawa. Tugon ni Lyra, ang bawat salita ay may dalang hapdi ng nakaraan. Hindi ko kayo pinabayaan. Kayo ang nagpabaya sa sarili niyo noong pinili niyang maging bulag sa katotohanan. Bumagsak si Aurora sa kanyang mga tuhod, ang kanyang mga hikbi ay nagsimulang umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Ang reyna ng Villafuerte, na dati ay kay lupit magsalita, ay ngayon ay isang matandang nagmamakaawa para sa kanyang luho. Patawad, Lyra. Patawarin mo ako. Hagulhol ni Aurora habang pilit na inaabot ang laylayan ng gown ni Lyra. Tumingin si Lyra sa kanila sa huling pagkakataon. Walang galit, tanging pagod na lamang ang naroon. Dahan-dahan siyang tumalikod at naglakad patungo sa pinto. Ngunit bago siya lumabas, huminto siya at lumingon kay Enzo. Ang lahat ng gamit niyo sa mansyon ay ilalabas na bukas ng umaga. May maliit na apartment akong inihanda para sa inyo sa labas ng lungsod. Iyon na ang huling tulong na makukuha niyo sa akin, pahayag ni Lyra. Lyra, saan ka pupunta? Tanong ni Enzo, ang kanyang mga mata ay puno ng kawalan ng pag-asa. Pupunta ako sa lugar kung saan hindi ko na kailangang maging anino mo, Enzo, sagot ni Lyra bago tuluyang isara ang pinto. Sa labas ng silid, ang katahimikan ay sumalubong sa kanya. Ngunit sa gitna ng dilim ng pasilyo, nakita ni Lyra ang isang bulto ng tao na naghihintay sa kanya. Isang lalaking may dalang isang baso ng tubig at isang mainit na ngiti, ang taong kanina palihim na nagmamasid sa bawat sakripisyo niya. Sino ang lalaking ito na tila ba alam ang bawat sugat sa puso ni Lyra? At ano ang kinalaman niya sa nakaraang pilit na kinakalimutan ng bagong chairwoman? Hindi aksidente ang pagbagsak ng kumpanya ng tatay mo, Lyra. Pinlano iyon ng mga taong pinakain niya sa sarili niyang hapag. Ang boses ni Gabriel ay parang isang malamig na hampas ng hangin na nagpapatigil sa bawat paghinga ni Lyra. Nakatayo ang lalaki sa dulo ng pasilyo, ang kanyang anino ay mahaba at tila ba pilit na humahabol sa kinalalagyan ni Lyra. Si Gabriel, ang kababata ni Lyra na matagal nang nawala sa ibang bansa, ay bumalik na may dalang mga lihim na mas mabigat pa sa mga alahas na suot ng mga bilyonaryo sa loob ng ballroom. Napatigil si Lyra, ang kanyang kamay na may hawak na baso ng tubig ay nagsimulang manginig. Ang bawat salita ni Gabriel ay tila ba isang susi na nagbubukas sa isang madilim na silid ng kanyang alaala. Naalala niya ang kanyang ama, ang mga mata nitong puno ng lungkot bago ito pumanaw ang mga gabing wala itong kibo habang pinagmamasdan ang mga dokumento ng kumpanyang unti-unting nawawala sa kanila. Anong ibig mong sabihin, Gabriel? Mahinang tanong ni Lyra. Ang kanyang tinig ay tila ba nanggagaling sa kailaliman ng isang balon tuyo at puno ng takot sa katotohanang maaaring malaman. Dahan-dahang lumapit si Gabriel. Inabot niya ang isang luma at kupas na envelope, ang mga gilid nito ay may bahid ng uling at panahon. 5 taon akong naghanap sa Singapore at Hong Kong, Lyra. Hinanap ko ang mga pirma sa likod ng mga peking utang na sumakal sa tatay mo. At alam mo ba kung kaninong pangalan ang lumabas sa dulo ng bawat transaction? Nanginginig ang mga kamay ni Lyra habang binubuksan ang envelope. Ang bawat pahina na kanyang binabasa ay tila ba isang punyal na paulit-ulit na bumabaon sa kanyang puso. Ang mga dokumento ay nagpapakita ng isang masalimuot na plano ng pananabutahe, mga sadyang pagpapatigil ng supply, mga peking balita tungkol sa kalidad ng produkto, at ang huli ang loan na inalok ni Don Roberto Villafuerte, ang ama ni Enzo, na naging bitag upang tuluyang makuha ang lahat ng ari-arian ng pamilya Manansala. Naramdaman ni Lyra ang pananakit ng kanyang dibdib. Ang bawat hininga niya ay tila ba may kasamang bubog.
Ipinikit niya ang kanyang mga mata at ang mga alaala ng kanyang kasal kay Enzo ay tila ba naging isang malupit na biro. Pinakasalan niya ang anak ng lalaking pumatay sa pangarap ng kanyang ama. Ibinigay niya ang kanyang buhay sa pamilyang naging mitya ng kanilang paghihirap. Hindi lang basta pagkakataon ang lahat, Lira. Pagpapatuloy ni Gabriel ang kanyang boses ay puno ng pait. Pinakasalan ka ni Enzo, hindi dahil sa mahal ka niya noong una, kundi dahil iyon ang huling paraan upang matiyak ng tatay niya na hindi mo kailanman matutuklasan ang katotohanan. Ikaw ang naging bilanggo nila sa loob ng 5 taon nang hindi mo namamalayan. Isang hikbi ang kumawala sa mga labi ni Lira, ngunit agad niya itong pinigilan. Ang bawat luhang pumatak sa mga lumang papel ay tila ba nagbubura sa bawat natitirang respeto niya para sa pamilya Villafuerte. Ang lahat ng sakripisyo niya, ang lahat ng gabing tiniis niya, ang amoy ng kusina at ang pangungutya ni Aurora ay bahagi lamang ng isang malaking panlilinlang. Nabalik lamang ang diwa ni Lira nang makarinig siya ng isang kalabog mula sa gilid ng pasilyo. Doon sa likod ng isang malaking pilar ay nakatayo si Enzo. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng papel, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa takot at gulat. Hawak niya ang isang piraso ng papel na tila ba nahulog mula sa envelope na binabasa ni Lira. Narinig ni Enzo ang lahat. Ang bawat salita ni Gabriel tungkol sa kasalanan ng kanyang ama ay tumimo sa kanyang isipan na parang isang sumpa. Hindi siya makapagsalita. Ang kanyang mga labi ay nanginginig, tila ba nais niyang magpaliwanag, ngunit wala siyang mahanap na kahit anong rason upang ipagtanggol ang kanyang sarili o ang kanyang pamilya. Tumingin si Lira kay Enzo. Sa pagkakataong ito, ang kanyang tingin ay hindi na tingin ng isang asawang nasaktan, kundi tingin ng isang anak na handa nang ipaghiganti ang kanyang ama. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila ba isang tambolang digmaan. Enzo, alam mo ba, mahinang tanong ni Lira, ang kanyang boses ay kasing lamig ng sementong tinatapakan nila. Hindi sumagot si Enzo. Ang kanyang pananahimik ay sapat na upang kumpirmahin ang lahat ng hinala ni Lira. Ang bawat segundo ng kanilang pagsasama ay binuo sa ibabaw ng mga bangkay ng pangarap ng kanyang ama. Attorney Salgado, sigaw ni Lira, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong pasilyo, sapat na upang marinig ng mga taong nasa loob ng ballroom. Ano po ang utos niyo, madam? Tanong ng abogado na mabilis na lumapit. Ihanda ang lahat ng kaso laban sa pamilya Villafuerte. Hindi lang ito tungkol sa utang o kumpanya ngayon, sabi ni Lira habang ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig kay Enzo. Ito ay tungkol sa katarungan para sa tatay ko. Gusto kong mabulok sila sa lugar kung saan hindi nila kailanman makikita ang liwanag ng BGC. Ngunit bago pa man makasagot si Attorney Salgado, isang malakas na tunog ng sirena ang narinig sa labas ng hotel. Ang mga ilaw ng asul at pula ay nagsimulang sumalamin sa mga malalaking bintana. Ang mga pulis ay hindi lang pala para kay Bianca. Sila ay naroon para sa isang mas malaking isda, isang isdang matagal nang nagtatago sa ilalim ng marangyang pangalan ng mga Villafuerte. Anong bagong krimen ang madidiskubre sa mga dokumento ng kumpanya ni Enzo na mas malala pa sa corporate espionage? At sino ang nagpadala ng mga ebidensyang ito sa pulisya bago pa man makapagsalita si Lira? Wala nang amoy ng bawang at mantika ang mga palad ko, ngunit bakit tila may hapdi pa rin akong nararamdaman? Ang bulong ni Lira ay tila isang marahang buntong hininga habang nakatayo siya sa gitna ng kanilang dating mansyon sa Forbes Park. Ang malawak na sala na dati ay puno ng mararangyang gamit ay ngayon ay wala ng laman, tanging ang mga bakas sa carpet kung saan nakapatong ang mga mamahaling sofa ang naiwan. Ang bawat sulok ng bahay na ito ay naging saksi sa kanyang pagtitiis, ang pasilyo kung saan siya pinagmadali ni Enzo, ang kusina kung saan siya minura ni Aurora, at ang bintana kung saan siya madalas tumanaw sa malayo habang naghihintay ng pag-ibig na kailanman ay hindi dumating. Dahan-dahan niyang inabot ang susi sa realtor na nakatayo sa kanyang tabi. Ang tunog ng pagtama ng metal sa palad nito ay tila ba hudyat ng huling pagsasara ng isang madilim na kabanata. Hindi na siya lumingon pa. Ang bawat hakbang niya palabas ng malaking pinto ay tila ba pagtatapon ng isang mabigat na pasanin na 5 taon niyang dinala. Lumipat ang kanyang buhay sa isang maliit ngunit eleganteng penthouse sa tapat ng Hiraya Tower. Dito ang hangin ay malinis at ang tanging amoy na bumabalot sa kanya ay ang bango ng mga sariwang lavender at ang amoy ng bagong timplang kape na siya mismo ang naghanda para sa kanyang sarili. Hindi na siya nagluluto para sa taong hindi marunong magpasalamat.
Ngayon nagluluto siya para sa mga kababaihang tinutulungan ng kanyang bagong proyekto, ang Manansala Foundation, isang kanlungan para sa mga asawang dumanas ng pang-aabuso at pambabaliwala. Isang hapon habang abala si Lyra sa pag-aayos ng mga dokumento para sa pagbubukas ng isang vocational school, narinig niya ang isang marahang pagtatalo sa labas ng kanyang opisina. "Sir, hindi po kayo pwedeng pumasok ng walang appointment." Ang boses ng kanyang sekretarya ay puno ng pagtitimpe. "Sandali lang, pakiusap. Sabihin mo kay Lyra si Enzo ito." Isang minuto lang, ang tinig na sumunod ay halos hindi makilala ni Lyra. Wala na rito ang yabang at autoridad ng isang CFO. Ito ay boses ng isang lalaking tila ba galing sa kailaliman ng isang hukay. Dahan-dahang binuksan ni Lyra ang pinto. Nanigas siya sa kanyang kinatatayuan nang makita ang lalaking nasa harap niya. Si Enzo ay hindi na ang makinis at mabangong lalaki na dati niyang asawa. Ang kanyang polo ay lukot, ang kanyang muka ay may mga balbas na hindi naahit ng ilang araw, at ang kanyang mga mata ay lubog at puno ng pait. Amoy alak at lumang sigarilyo siya, ang amoy ng isang taong nawalan na ng lahat pati na ang sariling pagpapahalaga. "Lyra!" bulong ni Enzo. Akma siyang lalapit ngunit agad siyang napaatras nang makita ang lamig sa mga mata ng babae. "Anong kailangan mo, Enzo?" tanong ni Lyra. Ang kanyang boses ay hindi galit ngunit wala rin itong kahit anong bakas ng awa. Ito ay boses ng isang taong ganap nang nakatawid sa kabilang pampang. Gusto ko lang humingi ng tawad," sabi ni Enzo habang ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa kanyang gilid. "Nung nawala ang lahat, ang kumpanya, ang bahay, ang reputasyon ko, doon ko lang naintindihan. Ikaw ang pundasyon ng lahat, Lyra. Ikaw ang nagbigay ng kulay sa mundo ko at ako ang sumira doon. Ngayon pati si Mama, hindi na niya ako kinakausap dahil sinisisi niya ako sa paghihirap namin sa maliit na apartment na ibinigay mo." Tumingin si Lyra sa labas ng bintana kung saan tanaw ang papalubog na araw. Isang ginintuang liwanag ang tumama sa kanyang mukha, nagbibigay ng isang anyo na tila ba isang anghel na nakahanap na ng kanyang langit. Ang tawad, Enzo, ay ibinibigay para sa kapayapaan, nang humihingi, hindi para ibalik ang kinuha ng nagkasala. Mahinang tugon ni Lyra. "Pinatawad na kita noon pa, dahil kung hindi ko gagawin iyon, mananatili akong bilanggo ng galit ko sa iyo. Pero ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng pagbabalik. Ang Lyra na kilala mo ay patay na. Ang babaeng nasa harap mo ngayon ay hindi na kailangan ng iyong pagkilala upang maging buo. Wala na ba talaga, Lyra? Kahit isang pagkakataon lang na patunayan kung kaya kong magbago." Pagsusumamo ni Enzo, ang isang butil ng luha ay dahan-dahang pumatak sa kanyang maruming pisngi. Hinarap siya ni Lyra. Lumapit siya ng kaunti, sapat na upang maamoy ni Enzo ang bango ng tagumpay at kalayaan na nagmumula sa kanya. Ang bango na kailanman ay hindi na niya maaabot. "Ang pagkakataon ay ibinigay ko sa iyo araw-araw sa loob ng 5 taon, Enzo. Bawat umagang ipinagluluto kita, bawat gabi na hinihintay kita, bawat sakripisyong ginawa ko para sa kumpanya mo. Iyon ang mga pagkakataon mo," sabi ni Lyra. "Ngayon ang pagkakataon ko naman. Pagkakataon ko namang mahalin ang sarili ko." Tumalikod si Lyra at dahan-dahang isinara ang pinto ng kanyang opisina. Narinig niya ang mahinang kalabog mula sa labas. Ang tunog ng pagbagsak ni Enzo sa kanyang mga tuhod sa semento ng hallway. Ang kanyang mga hikbi ay umalingaw-ngaw sa tahimik na opisina, isang tunog ng pagsisisi na huli na ang lahat. Naupo si Lyra sa kanyang upuan at huminga ng malalim. Naramdaman niya ang isang uri ng gaan na hindi niya maipaliwanag. Wala na ang bigat, wala na ang hapdi. Sa unang pagkakataon, ang kanyang puso ay tila ba isang malinis na papel, handa ng sulatan ng isang bagong kwento. Ngunit bago pa man siya makapagsimulang muli, isang tawag mula sa kanyang security team ang nagpabago sa kanyang daloy ng isip. May isang taong nakita sa paligid ng pundasyon, isang taong may dalang impormasyon tungkol kay Bianca na maaaring magpabago sa takbo ng kasong isinampa niya. Sino ang taong ito at anong huling alas ang hawak ni Bianca mula sa loob ng kulungan na maaaring muling gumambala sa kapayapaang kasalukuyan pa lamang na tinatamasa ni Lyra? "Akala mo ba ay natapos na ang lahat sa pagpapakulong sa akin? Nagkakamali ka, Lyra. Kung babagsak ako sa impyerno, sisiguraduhin kong kaladkad kita." Ang sulat na galing sa loob ng kulungan ay tila ba isang pirasong uling na naglalabas pa ng usok, nangingitim at puno ng puot.
Binasa ito ni Lyra habang nakaupo siya sa hardin ng kanyang foundation, kung saan ang halimuyak ng mga namumukadkad na sampagita ay dapat sana ay nagbibigay ng kapayapaan. Ngunit ang bawat letra sa sulat ni Bianca ay tila ba mga maliliit na insekto na gumagapang sa kanyang balat, nagdadala ng isang uri ng kilabot na matagal na niyang pilit na inililibing. Dahan-dahan niyang itinupi ang papel. Naramdaman ni Lyra ang panunuyo ng kanyang palad, isang pamilyar na reaksyon ng kanyang katawan sa banta ng panganib. Sa harap niya ang isang batang babae na tinutulungan ng foundation, ay masayang naglalaro ng manika. Ang tawa nito ay tila ba isang kristal na tunog sa gitna ng namumuong bagyo sa isipan ni Lyra. Ang kaibahan ng kawalang malay ng bata at ng lason sa sulat ni Bianca ay tila ba isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa katahimikan ng hapon. Isang lalaking naka-uniforme ng guard, ang lumapit sa kanya, ang kanyang mga yabag sa damuhan ay marahan at puno ng pag-aalangan. Madam, narito po si Attorney Salgado. May kasama po siyang isang lalaki. Ang sabi po ay may mahalagang impormasyon tungkol sa huling alas ni Bianca. Pumasok si Attorney Salgado kasunod ang isang lalaking mukhang tinalikuran na ng panahon. Ang balat nito ay sunog sa araw at ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Ito ang dating driver ni Don Roberto Villafuerte, ang lalaking nakasaksi sa lahat ng sikreto ng pamilya noong gabi bago mamatay ang ama ni Lyra. Madam Chairwoman, panimula ng lalaki ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng bawat hininga. Pinapunta ako rito ni Sir Enzo. Sabi niya ito na lang daw ang tanging paraan para makabawi siya sa inyo. May itinatagong ebidensya si Bianca sa isang lumang vault sa Tagaytay. Hindi lang iyon tungkol sa pera. Iyon ang mga original na ledger na nagpapatunay na ang tatay niyo ay biktima ng frame-up. Pero balak itong sunugin ni Bianca gamit ang kanyang mga tauhan sa labas upang tuluyan ng mabura ang dangal ng pamilya Manansala. Naramdaman ni Lyra ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Tila may malamig na kamay na sumasakal sa kanyang leeg. Kung mawawala ang mga dokumentong iyon, mananatiling mantsado ang pangalan ng kanyang ama habang buhay. Ngunit ang mas nakakapagtaka ay ang papel ni Enzo sa lahat ng ito. Bakit ito ginagawa ni Enzo? Mahinang tanong ni Lyra. Ang kanyang paningin ay nakatuon sa isang malantang dahon na dahan-dahang nahuhulog mula sa puno. Dahil gusto niyang ikaw ang makakuha noon bago pa man dumating ang mga tauhan ni Bianca. Sagot ng driver. Nasa labas po siya ngayon, madam. Hindi siya pumasok dahil alam niyang hindi na siya karapat-dapat na tumapak sa lupang kinatatayuan niyo. Pero nakiusap siya, sumama raw kayo sa amin bago maging huli ang lahat. Tumayo si Lyra. Ang bawat himaymay ng kanyang kalamnan ay tila ba nagre-rebelde, ngunit ang tawag ng katarungan para sa kanyang ama ay mas matimbang kaysa sa takot para sa kanyang sariling kaligtasan. Lumakad siya patungo sa gate kung saan isang luma at kupas na sasakyan ang naghihintay. Doon sa loob ng sasakyan ay nakaupo si Enzo. Nang magtama ang kanilang mga mata, nakita ni Lyra ang isang bagay na hindi niya inaasahang makikita sa lalaking dating hari ng kayabangan, ang tunay at tapat na pagsisisi. Walang salita, walang pilit na ngiti. Tanging ang pag-angat ng kanyang kamay na tila ba humihingi ng isang huling pagkakataon na maging tao sa paningin ng babaeng kanyang winasak. Lyra, kailangan nating magmadali. Bulong ni Enzo nang bumaba ang salamin ng kotse. Alam na ni Bianca na gumagalaw tayo. Ang vault sa Tagaytay, may bomba itong nakakabit. Kung hindi natin makuha ang mga papel sa loob ng isang oras, lahat ng katotohanan ay magiging abo. Sumakay si Lyra sa sasakyan, hindi bilang isang asawa, kundi bilang isang sundalong handa nang tapusin ang digmaang hindi siya ang nagsimula. Ang bawat pag-ikot ng gulong sa semento ay tila ba bawat segundo ng kanyang buhay na unti-unting nauubos. Habang binabagtas nila ang madilim na kalsada patungo sa Tagaytay, ang bawat kislap ng mga ilaw sa kalsada ay tila ba mga anino ng nakaraan na sumasabay sa kanilang paglalakbay. Ang katahimikan sa loob ng sasakyan ay kasing bigat ng 1,000 kabaong. Sino ang mauuna sa vault? Ang katarungang bitbit ni Lyra o ang apoy na iniutos ni Bianca mula sa likod ng rehas? At sa huling sandali ng panganib, sino ang handang magsakripisyo upang matiyak na ang katotohanan ay hinding-hindi mamatay? Ang hangin sa Tagaytay ay kadalasang nagdadala ng kapayapaan, ngunit sa gabing iyon ito ay tila isang malamig na hininga ng kamatayan na yumayakap sa bawat balahibo
sa balat ni Lira. Ang abandonadong bodega na nasa harap nila ay nagkukubli ng dilim na halos lamunin ang kakaunting liwanag na nagmumula sa buwan. Sa loob ng gusaling ito nakatago ang huling hibla ng katotohanan tungkol sa kanyang ama, isang katotohanang handang tupukin ni Bianca kapalit ng sarili nitong kasamaan. Dahan-dahang humakbang si Lira, sa sementadong sahig ang kanyang bawat yapak ay maingat upang hindi makalikha ng ingay. Kasunod niya si Enzo na walang tigil sa paglingon-lingon ang kanyang mukha ay nababalutan ng malamig na pawis sa kabila ng lamig ng gabi. Nang marating nila ang gitna ng bodega, nakita nila ang isang lumang vault na bakal. Ang pinto nito ay bahagyang nakabukas, ngunit sa gilid nito ay may nakakabit na isang maliit na aparato na may pulang ilaw na kumikislap ng pabilis. Ang bawat paglipat ng numero sa digital timer ay tila bawat tibok ng puso ni Lira na nagbibilang ng nalalabing sandali. 7 minutong bulong ni Enzo ang kanyang boses ay nanginginig. Kailangan mong makuha ang mga papel, Lira. Ako ang bahala sa timer. May natutunan ako sa engineering noong college. Baka sakaling mapabagal ko ito. Tiningnan ni Lira si Enzo. Sa unang pagkakataon, hindi niya nakita ang lalaking nagtaboy sa kanya sa dilim, kundi isang taong desperadong itama ang pinakamalaking pagkakamali ng kanyang buhay. Tumango si Lira at mabilis na lumapit sa vault. Ginamit niya ang bawat lakas ng kanyang mga braso upang tuluyang buksan ang mabigat na bakal. Ang kalawang ay kumapit sa kanyang mga palad, ngunit hindi niya ito ininda. Sa loob nakapatong ang ilang makakapal na ledger at mga envelope. Ito ang mga katibayan. Ang mga pirma ni Don Roberto Villafuerte, ang mga peking kontrata, ang lahat ng kasinungalingang nagpabagsak sa kanyang ama. Mahigpit niya itong niyakap sa kanyang dibdib. Ang bango ng lumang papel ay tila ba yakap ng kanyang ama na nagpapasalamat mula sa kabilang buhay. Lira, umalis ka na dito. Mabilis na utos ni Enzo ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang pilit na kinakalas ang isang wire mula sa aparato. Hindi ko mapahinto ang timer, masyadong komplikado ang ginawa nila. Sumabit ang mechanism sa pinto ng vault. Anong ibig mong sabihin, ta? Tanong ni Lira, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pangamba. Kung hindi mo mapipigilan, kailangan nating umalis ng sabay. Hindi pwede, mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Enzo. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng yabang, ay ngayon ay puno ng isang malalim na kalungkutan. Kailangan kong hawakan ang switch na ito para hindi agad sumabog ang main charge. Kung bibitawan ko ito, meron ka lang 3 segundo bago pumutok ang lahat. Wala kang oras para makalabas ng bodega. Napatigil si Lira. Ang hangin ay tila ba nawala sa kanyang mga baga. Tiningnan niya ang lalaking nasa harap niya, ang lalaking minsan niyang sinamba, ang lalaking sumira sa kanya, at ngayon ang lalaking nag-aalay ng sarili nitong buhay upang iligtas ang natitira niyang pangarap. Bakit mo ito ginagawa, Enzo? Mahinang tanong ni Lira, ang isang butil ng luha ay dahan-dahang pumatak sa kanyang pisngi at humalo sa dumi at alikabok. Hindi mo kailangang maging bayani para sa akin. Hindi ako nagpapakabayani, Lira, sagot ni Enzo habang ang kanyang mga mata ay nagsisimula ring mamula. Nagbabayad lang ako. Kinuha ko ang lahat sa iyo, ang dangal mo, ang oras mo, ang tatay mo. Gusto kong ibigay sa iyo ang huling bagay na mayroon ako. Ang pagkakataon mong mabuhay ng malaya mula sa akin. Umalis ka na, pakiusap. Sa huling sandali, tiningnan ni Lira ang mga mata ni Enzo. Wala na ang galit, wala na ang paghihiganti. Sa halip, isang uri ng pagpapatawad ang tahimik na umusbong sa kanyang puso. Pinatawad na niya ang lalaki hindi dahil karapat-dapat ito, kundi dahil ito ang tanging paraan upang tuluyan siyang makalaya mula sa nakaraan. Tumalikod si Lira at nagsimulang tumakbo palabas ng bodega. Ang bawat hakbang niya ay tila ba pagtakas mula sa isang bangungot yakap-yakap. Ang mga dokumentong maglilinis sa pangalan ng kanyang pamilya. Nang makarating siya sa labas, at bago pa man niya tuluyang masilayan ang kalsada, narinig niya ang huling sigaw ni Enzo. Patawad, Lira, patawad sa lahat. Isang malakas na pagsabog ang umaling-aungaw sa buong Tagaytay. Ang lakas ng impact ay sapat na upang mapatumba si Lira sa damuhan. Ang mga apoy ay mabilis na kumain sa abandonadong bodega, ang liwanag nito ay sumasalamin sa mga luha na patuloy na umaagos sa mga mata ni Lira. Ang init ng apoy ay tila ba naghuhugas sa lahat ng kasalanan na nangyari sa loob ng lugar na iyon. Nakahiga si Lira sa damuhan, yakap ang mga dokumento.
Pinapanood niya ang mga usok na dahan-dahang umaakyat sa kalangitan. Tapos na ang digmaan. Nakuha niya ang katarungan ngunit ang presyo nito ay isang alaala na habang buhay na mag-iiwan ng pilat sa kanyang puso. Nang marinig niya ang tunog ng mga paparating na ambulansya at pulisya, isang tanong ang nanatili sa kanyang isipan. Maibabalik pa kaya ng kapatawaran ang mga taong nawala dahil sa pagkakamali? O sapat na ba ang isang sakripisyo upang linisin ang isang pusong matagal nang binalot ng dilim? Ang tunog ng umaagos na tubig sa maliit na fountain ay tila isang malambing na kanta na nagpapakalma sa mga bisita. Sa isang tahimik na sulok ng Makati, malayo sa mga nagtataasang gusali ng BGC, nakatayo ang isang maliit at eleganteng restaurant na may pangalang Hirayas Kusina. Hindi ito tulad ng mga mamahaling kainan na kailangang magpa-reserve ng buwan bago makapasok. Ito ay isang lugar kung saan ang bawat pumapasok ay tinatanggap ng amoy ng mainit na sabaw, bagong lutong kanin, at ang halimuyak ng mga pampalasa na nagpapaalala sa tunay na kahulugan ng tahanan. Sa likod ng salaming bintana na naghihiwalay sa kusina at sa dining area nakatayo si Lyra. Suot niya ang isang malinis at puting chef's coat na may nakabordang maliit na sampagita sa dibdib. Wala na ang kupas na duster, wala na ang amoy ng Clorox, at higit sa lahat, wala na ang lungkot sa kanyang mga mata. Sa bawat paghiwa niya ng mga gulay at sa bawat paghalo ng sarsa, ginagawa niya ito hindi bilang isang utos, kundi bilang isang sining na nagbibigay ligaya sa kanya at sa ibang tao. Isang taon na ang lumipas mula nang maganap ang pagsabog sa Tagaytay. Ang mga dokumentong iniligtas ni Enzo ay naging sapat upang linisin ang pangalan ng ama ni Lyra at tuluyang isinara ang Villa Fuerte Group. Si Bianca ay hinatulang makulong ng habang-buhay, habang si Doña Aurora ay namuhay ng mag-isa sa isang maliit na probinsya, inaalagaan ng isang malayong kamag-anak, dala-dala ang bigat ng mga kasalanan ng kanyang asawa at anak. Tungkol naman kay Enzo, himala itong nakaligtas mula sa pagsabog, ngunit hindi ito nakatakas ng walang sugat. Nagtamo siya ng matinding paso sa kanyang katawan at mukha isang habang-buhay na paalala ng apoy na kanyang pinasok. Kasalukuyan siyang naglilingkod ng kanyang sentensya sa isang minimum security prison, ngunit ayon sa mga balita, siya ngayon ay nagtuturo ng carpentry sa mga kapwa niya bilanggo, isang tahimik na pagtanggap sa kanyang kapalaran. Dinala ni Lyra ang isang mangkok ng kanyang paboritong adobong puti sa mesa malapit sa bintana. Dahan-dahan niya itong inilapag at umupo. Tiningnan niya ang labas. Ang mga tao ay naglalakad ng mabilis abala sa kani-kanilang buhay, ngunit sa loob ng restaurant na ito, ang oras ay tila ba tumigil. Naalala niya ang araw na dinalaw niya si Enzo sa ospital bago ito ilipat sa kulungan. Nakabalot ang kalahati ng mukha nito ng benda at ang mga mata nito ay puno ng luha nang makita siya. Pinatawad na kita, Enzo. Iyon ang huling sinabi niya bago niya tuluyang isara ang pinto ng kwarto nito. Hindi na siya lumingon pa. Ang pagpapatawad ay ang kanyang paraan upang maputol ang huling tanikala na nag-uugnay sa kanya sa nakaraan. Hindi niya kailangang kalimutan ang nangyari, ngunit hindi na rin niya kailangang maging alipin nito. Biglang bumukas ang pinto ng restaurant. Pumasok ang isang lalaking may dalang isang maliit na bouquet ng mga puting rosas. Suot nito ang isang simpleng polo shirt at ang kanyang ngiti ay kasing init ng kape sa umaga. Si Gabriel. Simula nang makuha nila ang katarungan, hindi na lumayo si Gabriel. Hindi ito nagpilit, hindi nagmadali. Nanatili itong isang matatag na pader sa likod ni Lyra habang binubuo niya muli ang kanyang sarili. Lumapit si Gabriel sa mesa ni Lyra at dahan-dahang inilapag ang mga bulaklak. Para sa pinakamagaling na reyna ng kusina, bati nito ang boses ay puno ng paghanga at paggalang. Napangiti si Lyra, isang tunay walang halong pagpapanggap ng ngiti. Dinampot niya ang isang puting rosas at inamoy ito. Ang halimuyak nito ay hindi sumasakal kundi nagpapagaan ng pakiramdam. Salamat, Gabriel. Umupo ka, ipinaghanda kita ng tanghalian, sagot ni Lyra. Pinanood ni Lyra si Gabriel habang masayang kumakain ng kanyang iniluto. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Lyra na siya ay ganap ng buo. Hindi niya kailangan ng isang bilyonaryo upang maging mahalaga. Hindi niya kailangan ng isang titulo upang respetuhin. Ang tunay na yaman, natanto niya, ay ang kakayahang gumising sa umaga nang walang kinatatakutan, ang kakayahang magluto ng pagkaing nagpapangiti sa iba
at ang kakayahang mahalin ang sarili higit sa sinuman. Sa labas ng bintana, isang maliit na ibon ang dumapo sa sanga ng puno. Kumanta ito ng isang maikling himig bago mabilis na lumipad patungo sa malawak na asul na langit. Tulad ng ibong iyon, si Lyra ay nakalaya na rin. Ang dating babaeng itinago sa dilim ng kusina ay ngayon ang reynang may hawak ng sarili niyang liwanag. Ang huling sikat ng araw ay dahan-dahang nagpapaalam sa mga bintana ng Hirayas kusina, nagiiwan ng isang mainit at ginintuang liwanag sa buong silid. Tahimik na pinupunasan ni Lyra ang mga mesa. Wala nang nagmamadali, wala nang sumisigaw, tanging ang kapayapaan lamang ang kanyang kasama. Nang tanungin siya minsan ng isang babaeng tinutulungan ng kanyang foundation kung paano niya nagawang patawarin ang mga taong nanakit sa kanya, nang labis isang simpleng at payapang ngiti lamang ang kanyang isinagot. Ang pagpapatawad ayon sa kanya ay hindi pagbubura sa nakaraan, kundi isang matapang na pagpili na huwag nang maging bilanggo nito. Pinatawad niya si Enzo, hindi upang ibalik ang dating sila, kundi upang tuluyang pakawalan ng galit na pumipigil sa kanyang sariling paglipad. Sa bawat pilat sa katawan ni Enzo, sa loob ng kulungan, at sa bawat luhang iniluha nito sa pagsisisi, alam ni Lyra na sapat na ang sinisingil ng tadhana. Wala na siyang utang sa nakaraan at wala na rin siyang sisingilin. Natagpuan ba niya ang tunay na kapayapaan? Ang sagot ay matatagpuan sa bawat magaang tawa niya kapag kasama si Gabriel. Natutunan niyang muling magbukas ng puso, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya nagmamahal nang walang itinitira sa kanyang sarili. Ang pag-ibig ni Gabriel ay hindi humihingi ng sakripisyo upang umangat. Ito ay nag-aalok ng pantay na suporta. Isang pag-ibig na nakikita ang halaga ng isang reyna hindi lang sa kinang ng kanyang korona, kundi maging sa kanyang mga kamay na sanay sa hirap, pawis at pagsisikap. Sa huli, ang kwento ni Lyra ay hindi lamang tungkol sa isang matagumpay na paghihigante. Ito ay isang mainit na yakap at paalala sa bawat babaeng patuloy na nagtitiis sa dilim. Huwag ninyong hayaang maliitin ng sino man ang inyong mga sakripisyo. Ang inyong katahimikan sa pag-aalaga sa pamilya ay hindi kahinaan. Ito ang pinakamatibay na haligi na bumubuhay sa anumang tahanan. At sa mga taong nakakalimot lumingon sa kanilang pinanggalingan, ang pinakamataas na lipad ay madaling pabagsakin. Kung puputulin mo ang mga ugat na nagpakain sa iyong mga pakpak, ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa kinang ng pangalan o dami ng salapi sa bangko, kundi sa lalim ng dangal at kakayahang bumangon mula sa sariling mga abo ng may malinis na budhi. Muling isinabit ni Lyra ang kanyang malinis na apron. Isang malalim na hininga ang kanyang pinakawalan, puno ng pasasalamat, puno ng pag-asa. Tapos na ang mahabang gabi ng luha. Ang dating anino ay nasa liwanag na at ang reyna ng kusina ay tuluyan ng naghahari sa sarili niyang buhay.